Kabanata 241. Siyempre, ginawa ko. Hindi ako tanga. Pero sinilip ko lang yung pulang tela para hindi yung ginseng. Tumakas. Agad na paliwanag ni Frederick. Ang kanyang tugon ay nagsilbi lamang upang kumbansihin sina Jared at Josephine na siya ay dinaya. Kahit si William ay nagtago. Iiling-iling ang kanyang ulo, na nagpapakita ng isang nagbibitiw ng ngiti. Si Frederick ay ipinanganak sa isang may kaya na pamilya at hindi pa nakarating sa totoong mundo. Kaya wala pa rin siyang muwang. Kung tutuusin, walang maglalakas loob na saktan ang anak ng alkalde. Kaya, wala siyang ideya kung gaano kalupit ang lipunan. Ang Audi na iyon sa labas ng tirahan ng Sullivan na mag-isa ay haad lang sa lahat na lumapit sa kanya. Sa Horrington, tatakbuhan siya ng mga tao kahit saan niya imaneho ang sasakyang iyon. Naniniwala ako na hindi ka nagsisinungaling. Seryoso ako. Biglang naging seryoso ang tono ni Jared. Habang nalilitong nakatingin sa kanya si Frederick ay muling tumawa si Jared. Pero wala akong tiwala sa magsasaka na. Ibinente mo ito. Baka niloko ka niya. Sa pagkakataong iyon, sinaman siya ng tingin ni Frederick. Sabi ko na nga ba? Hindi pa rin siya naniniwala sa akin. Papatunayan ko sa iyo ngayon din. Tingnan natin kung ito ay tunay na ginseng o hindi. Sa gulat, kinuha ni Frederick ang kahon at tinanggal ang kordon. Matapos buksan ang kahon, na-freeze siya sa lugar. Ito pala ay mayroon lamang isang dakot ng mga ugat ng damo. Loob. Ang 1,000 taong gulang na ugat ng ginseng ay wala kahit saan. Hahaha. Nang makita iyon, humagalpak ng tawa si Josephine. Tawa siya ng tawa na halos malaglag siya. Luha. Hindi rin napigilan ni William ang pagtawa. Nagbayad siya ng 1,000,000 para sa ilang mga ugat. Nakakaawa naman. The asterisk man it. How dare he cheat me? I swear hahanapin ko siya at kakasuhan. Ito ay hindi mapapatawad. Nang marinig nilang pinagtatawanan siya, sumabog sa galit si Frederick at binasag ang kahon sa sahig. Alam mo ba ang pangalan niya? At saan siya nakatira? Paano mo siya hahanapin? Iyon ay, Yer Ingham. Hindi Horrington. Walang kapangyarihan ang tatay mo doon. Ipinagpatuloy ni Jared ang pang-asar kay Frederick. Ang huli ay hindi nakapagsalita. At siya ay namula sa galit. Sa kasamaang palad, hindi siya makasagot habang si Jared ay nagsasabi ng totoo. Sige, sige. Kunin ito bilang isang aral na natutunan. Kung gayon, lahat tayo ay nagkakamali sa buhay. Ipagpatuloy natin ang sarap. Ang tsaa. Agad na sinubukan ni William na i-defuse ang tense na sandali at iligtas si Frederick sa kahihiyan. Naisip niya na magiging mahirap kung mag-away sina Jared at Frederick. Pagkatapos ng lahat, hindi siya nang ahas na masaktan. Anak din ng mayor, Ginoo Sullivan. Mayroon pa akong ilang daang taong gulang na ginseng root sa bahay. Authentic lahat yan. Magkakaroon ako. Dalhin sila ng tsuper ko dito ngayon. Sa kahihiyan sa kanyang kalokohan. Si Frederick ay sabik na makabawi. Fred, hindi na kailangan yan. Pinahahalagahan ko ang iyong mabuting kalooban. Binilisan ni William ang pagpigil sa nakababatang lalaki. Gayunpaman, lumabas na si Frederick patungo sa kanyang sasakyan. Habang bumubulong sa kanyang tsuper, sumulyap siya. Jared paminsan-minsan. Sa huli, tumango ang tsuper at nagmaneho palabas ng tirahan. Makalipas ang halos 20 minuto, bumalik siya na may dalang kahon ng regalo sa kanyang mga kamay. Habang inaabot niya ito kay Frederick, siya, may binulong sa tenga ng huli. Baka sa mukha ni Frederick ang pagkasabik. At tinitigan niya ng masama si Jared. Sa pagsenyo sa tsuper na maghintay sa labas gamit ang kanyang kamay. Naglakad siya patungo kay William. Ginoo Sullivan. Ito ay ilang daang taong gulang na mga ugat ng ginseng. Kunin mo sila kapag libre ka na. Sa pagkakataong iyon, personal na binuksan ni Frederick ang kahon ng regalo at ipinakita sa kanila ang mga ugat ng ginseng. Silang lahat, tila may magandang kalidad. Fred, hindi mo kailangang maging magalang. Ngunit dahil dinala mo sila,
Hindi ko tatanggihan ang iyong kauri. Kilos. With that, natanggap ni William ang box. Ginoo, Sullivan, mangyaring alagaan ang iyong kalusugan. Huwag mong kainin ang anumang ibigay ng iba sa iyo. Lalo na, yung galing sa ex-convict. Ang mga nakakulong ay masasamang tao. Kahit na dumating sila sa labas ng bilangguan, ang kanilang makasalanang kalikasan ay hindi magbabago kailanman. Nakatingin si Frederick kay Jared habang sinasabi iyon. Hindi man lang nag-abala na itago ang pang-aalipusta niya. Maliwanag. Hiniling niya sa kanyang tsuper na siyasatin ang background ni Jared. Kung saan siya napunta sa. Alam ang tungkol sa nakaraan ni Jared. Frederick, ano ang ibig mong ipahiwatig? Hindi lahat ng nakulong ay masamang tao. Mangyaring huwag. Gumawa na lang ng judgment na ganyan. Hindi nasiyahan si Josephine dahil alam niyang nililibak ni Frederick si Jared. Nagdilim ang ekspresyon ni Frederick nang makita niya kung gaano siya ka-protective kay Jared. Josephine, bakit? Attracted ka ba sa ex-convict na ito? Bakit mo siya pinapanigan? Hindi mo ba alam ang nararamdaman ko? Ikaw, kung tayo ay magkakasama, ang iyong pamilya ay uunlad magpakailanman sa Horrington. Imagine na, hindi ba, maganda, Frederick, kahit maraming naiingit sa status mo. Iba ako, hindi ako interesado sa'yo. Ikaw ba, naiintindihan? Inis na tingin ni Josephine kay Frederick. Bakit? Bakit ganon? Sa galit, hinawakan ni Frederick ang braso ni Josephine. Aling bahagi niya ang mas maganda kaysa? Ako, ex-convict siya. Paano siya magiging mas mahusay kaysa sa akin? Napalitan ng galit ang mukha nito habang kumukulog sa kanya. Napakunot ang noo ni Josephine dahil sa sakit. Frederick, sinasaktan mo ako. Para siyang nawalan ng malay. Pinanatili ni Frederick ang bakal sa kanya. Ayaw bumitaw. Fred. Tumigas ang ekspresyon ni William sa tagpong iyon. Lumalampas na yan. Paano niya nagawang saktan ang anak ko? Bago ako, nililigawan mo si kamatayan. Sa sandaling iyon, pinaikit ni Jared ang kanyang mga mata habang naglalabas siya ng nakakatakot na aura. Makalipas ang isang segundo, mariin niyang hinawakan ang pulso ni Frederick. Nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang pulso. Napasigaw si Frederick. Arg! Lumuwag ang pagkakahawak niya sa braso ni Josephine. At sinamantala niya ang pagkakataong magtago sa likod ni Jared. Sa sumunod na segundo, itinulak ni Jared ang kanyang braso pasulong. Na nagbabalak na masuntok si Frederick. Nadurog ang puso ni William. At mabilis siyang sumigaw. Jared, mangyaring huwag. Anak ng mayor si Frederick. Ang kahihinatnin ay hindi maisip kung siya ay matalo. Bukod dito, kung hindi napigilan ni Jared ang kanyang lakas at hindi sinasadyang mapatay siya. Mapahamak kami. Sa kabutihang palad, napatigil si Jared sa oras nang marinig ang sinabi ni William. Gayunpaman, si Frederick ay, sa sobrang takot ay binasa niya ang sarili. Kung tutuusin, walang sino man ang nangahas na maglagay ng daliri sa kanya. Papatayin kita kung maglakas loob kang hawakan muli si Josephine. Babala ni Jared at biglang itinulak si Frederick. Bagamat tila banayad na pag-usad. Lumipad ang huli palabas ng pavilion at bumagsak sa lupa kasama ang isang malakas na hampas. Agad na tumayo si Frederick. Puno ng kamandag ang kanyang tingin. Nakatitig sa basang pantalon. Lampas na siya. Nahihiyang magtagal pa. Bast Asterisk Road. Ex-convict ka lang. How dare you go against me? Sisiguraduhin kung babayaran mo ito. Basta, maghintay ka at tingnan. Dahil sa pagluwa ng pananakot, tumalikod siya at umalis, nang mawala na siya sa paningin. Nakahinga ng maluwag si William. Sa kabutihang palad, tumigil ka sa oras. Kung sinuntok mo siya, grabe ang kahihinatnan. Kung tutuusin, anak siya ng mayor. Nabalian ko ang pulso niya. Mahinang sabi ni Jared. Matagal na niyang alam ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Frederick. Ngunit hindi ito nag-abala sa kanya. Ano? Napatulala si William. Di sabi mo nabali mo ang pulso ni Frederick. Masama ito. Nagulat din si Josephine. Lagot tayo.
Hindi niya hahayaang dumausdas ng ganoon kadali. Napuno ng pangamba ang mag-ama. Mukhang kailangan nating hanapin si Mr. Grange para sa isang pabor. Kahit na nagretiro na siya sa estado. Government. I suppose he still have the connections. Siya dapat ang tumulong. Ang unang pumasok sa isip ni William ay si Walter. Kahit na ang pamilya Sullivan ay ang pinakamayaman sa Horrington. Sila ay mga puno ng pera lamang sa paningin ng mga politiko. I don't think we have to panic kahit anak siya ng mayor. Dagdag pa, hindi ito tulad ng isang sirang palso ay hindi magagamot. Bilang mayor, ang kanyang ama ay dapat na isang makatwirang tao. Natarante si Jared nang makitang nag-aalala si William. The thing is, masyado nang sanay si Frederick na laging may gusto dahil sa social status niya. Bagaman, ang kanyang ama, si Mr. Lowe, ay isang matapat at matuwid na tao. Siya ay masyadong abala sa trabaho upang masubaybayan ang kanyang anak. Pag-uugali, kasabay nito, walang sino man sa paligid niya ang naglakas loob na sabihin sa kanya ang anumang masama tungkol sa kanyang anak. Ganyan, si Frederick ay naging sobrang bumptious. Pupunta ako at kukuha ng ilang payo mula kay Mr. Grange tungkol dito. Umalis si William para hanapin si Walter pagkatapos sabihin iyon. Hindi ka dapat naging napakagaspang. Baka magka-problema tayo ngayon. Tinapunan ni Josephine si Jared nang walang magawang tingin. Well, ganyan ang nangyayari kapag may umakit sa iyo. Diretsyong sabi ng lalaki habang nakatitig sa kanya. Nang makita ni Josephine kung gaano siya ka-protective kay Jared. Hindi mapigilan ni Josephine na madamay. Pagkatapos gamulong ang kanyang mga mata sa kanya. Iminungkahi niya, mabuti pang umalis ka at humiga muna pansamantala. Hayaang kumonsulta ang tatay ko kay Mr. Si Grange muna. Dapat ka lang bumalik kapag naayos na nila ang bagay na iyon. Pagkatapos ay itinulak ni Josephine si Jared palabas ng tirahan. Nahinimok itong umalis sa lalong madaling panahon. Natatakot na baka magdala si Frederick ng ilang lalaki para maghayganti. Nang walang pagpipilian, nagpakawala si Jared ng isang nagbitiw na buntong hininga at umuwi. Dahil ang mga mapagkukunan sa loob ng Starry. Sapat na ang compass para sa kanya upang linangin ng isang buong araw. Hindi siya pumunta kahit saan pa. Kinaumagahan, tinawagan ni William si Jared para imbitahan siya sa tirahan ng Sullivan. Gaya noon, utos ng kanyang magiging biyenan. Hindi siya nang ahas na suwayan ito. Pagdating ni Jared sa tirahan ng Sullivan, nakita niyang nilagyan ng nakatatandang lalaki ang trunk ng isang sasakyan ng mga regalo. Jared, dadalhin kita para bisitahin si Mr. Lowe sa bahay niya. Dapat tayong pumunta at humingi ng tawad. Ang pagiging honorable man siya. I think mapapatawad ka niya, sabi ni William. Noong una ay naisip ni Jared na tanggihan ang ideya ngunit nagbago ang kanyang isip nang makita ang madilim na bilog sa mata. Ang mukha ni William. Buong gabi siguro siyang nag-aalala tungkol dito. Gusto rin ni Josephine na sumama. Ngunit naisip ni William na ito ay isang masamang ideya dahil maaaring mangyari. Posibleng maging pangit kung may magaganap na scuffle dahil sa kanya. Matapos gawin ang lahat ng paghahanda, hinatid ni William si Jared sa bahay ng alkalde. Si Glenn Lowe ay naging alkalde ng Horrington ng higit sa isang dekada noon. Sa pamamagitan ng kanyang sariling mahirap trabaho, matagumpay niyang binuo ang Horrington mula sa isang bayan patungo sa isang lungsod. Sa katunayan, siya ay isang karampatang opisyal ng gobyerno. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang lumang lugar. Ang bahay ni Glenn ay isang simpleng 2 palapag na bahay na may sukat ng lupa. Humigit kumulang 200 metro kwadrado. Napaka-unorthodox na tanawin para kay Glenn na manirahan sa gayong lugar. Kung isasaalang-alang kung paano, matagumpay siya bilang alkalde ng lungsod sa nakalipas na dekada. Gayunpaman, mayroong isang marangyang kotse na nagkakahalaga ng higit sa 1 milyon ang nakaparada sa harap ng bahay. Hindi na kailangang sabihin. Ang kotse ay tila lumalabas na parang sugat. Hinlalaki, tingnan mo ang sasabihin mo kapag nasa loob na tayo. At saka, huwag kang gagawa ng kahit anong impulsive
Pagpapayo ni William. Tumango si Jared bilang pagsang-ayon. Pagkaring ng doorbell. Isang medyo may edad na babae na naka-apron ang sumagot sa pinto. Ang babaeng iyon ay wala. Maliban sa asawa ni Glenn. Si Helen Wood. Hi, Mrs. Lowe. Nakipag-appointment kami kay Mr. Lowe. Magalang na bati ni William. Nang makita niya ang medyo may edad na babae. Laking gulat ni Jared nang malaman ang pagkakakilanlan ng babae. Siya ang asawa ng mayor. Hindi ba siya medyo nakabihis? Masyadong casual para sa isang babae ng kanyang katayuan sa lipunan. Halika, Sullivan. Sinabi sa akin ni Glenn na pupunta ka. Masayang sinalubong ni Helen ang kanilang pagdating. Bakit? Nagdala ka ba ng mga regalo? Hindi mo ba alam na ayaw ni Glenn na makatanggap ng mga regalo? Mga pagkain lang ito tulad ng gatas at pulot. Mrs. Lowe. Huwag mag-alala. Ang kabuuang halaga ay hindi lalampas sa libo. Mabilis na paliwanag ni William. Tila, may kakaibang panuntunan si Glenn para sa mga bisita. Ano man ang kanyang mga relasyon sa kanila. Gagawin niya. Tumanggi na tanggapin ang kanilang mga regalo kung sila ay nagkakahalaga ng higit sa 1,000. Tinanggap lamang ni Helen ang mga regalo nang marinig ang paliwanag ni William. Maupo kayo. Kayong dalawa. Si Glenn ay nakikipagpulong pa rin sa ilang negosyante. Sa tingin ko, malapit na siyang matapos. Salamat, Mrs. Lowe. Bahagyang ngumiti si William bago umupo sa isang sopa kasama si Jared. Habang hinihintay si Glenn, sinamantala ng huli ang pagkakataong i-scan ang kwartong kinaroroonan niya. Ang mga kasangkapan dito. Ang bahay ay luma at walang halaga. Mukhang hindi ito isang bahay na angkop para sa isang mayor. Tsaka si Helen naman. Palakaibigan at mapagpakumbaba. Kahit na asawa siya ng mayor. Hindi ko maintindihan kung paano naging si Frederick. Ibang-iba sa kanyang ina. Hindi nagtagal. Bumukas ang pinto ng study. At lumabas ang 4 na lalaki. Isa sa kanila si Glenn. Siya ay nasa edad 40 at mukhang isang total gentleman na may salamin. Bagaman, nakasuot siya ng simpleng pananamit. Naglabas siya ng authoritative aura. Ang 3 pang lalaki ay dapat ang mga negosyanteng binanggit ni Helen. Isa sa kanila ay isang lalaking payat na may goatee. Bukod sa kumikinang niyang mga mata, naramdaman ni Jared ang isang alon ng espiritual na enerhiya na naglalabas mula sa kanyang katawan. Siya rin ba ay isang tagapangasiwa ng enerhiya? Napabuntong hininga si Jared at hindi niya maiwasang hindi siya ilang tingin pa. Sana pag-isipan mong muli ang aming alok. Mr. Lowe. Ang aming pamumuhunan ay tiyak na magdadala ng mas maraming pagkakataon sa Horrington at tumulong sa pag-unlad ng ekonomiya ng lungsod. Hanggat handa kang ibigay sa amin ang Southern Region, may ta-transform natin ito sa ibang lungsod sa loob ng 3 taon. The businessman with idineklara ng goatee. Paumanhin. Ngunit hindi ko magagawa ang aking desisyon batay lamang sa mga kita sa pananalapi at magkaroon ng aking mga inapo. Tuligsain mo ako. At saka, kailangan kong pangalagaan ang kapakanan ng mga mamamayan. Hindi lang pera ang kailangan ko. Ingatan mo ang posisyon ko. Mahalaga rin ang suporta ng mga tao. I don't think kailangan nating pag-usapan ito. Karagdagang, magpakita ka, sabi ni Glenn na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Ito ay maliwanag na ang kanyang pakikipagkita sa mga negosyante ay natapos sa isang maasim na tala. Well, if you're so adamant about it, Mr. Lowe, I guess wala na tayong dapat pag-usapan. Column. With that, inabot ng negosyanteng may goatee para makipagkamay. Bagamat hindi naging mabuo nga ang talakayan. Itinuring na kailangan pa rin ang isang nakagawiyang pakikipagkamay. Kaya naman, kinamayan ni Glenn ang lalaki. Sa sandaling magkadikit ang kanilang mga kamay. Isang tipak ng itim na ambon ang makikitang lumilipat mula sa ang palad ng lalaki sa katawan ni Glenn. Habang si Glenn ay lubos na nakakalimutan dito. Nasaksihan ni Jared ang buong bagay. Pinagsalubong niya ang kanyang mga kilay. Agad at tinitigan ng mabuti ang lalaki. Parang alam ito ng negosyante.
Dahil ibinaling niya ang ulo kay Jared at binigyan siya ng isang beses bago ibinalik ang tingin kay Glenn. Pagkaalis ng tatlong negosyante, mukhang galit na galit si Glenn habang umiinom ng tsaang inihanda ni Helen. Glenn, hinihintay ka ni Sullivan. Paalala ni Helen. Dahil doon, bumalik sa katinoan si Glenn. Tumayo na may apologetic look. Binati niya si William. Hi, Sullivan. Halika at maupo. Sa sobrang sama ng loob ko nakalimutan na kita. Nako, huwag kang mag-alala tungkol dito. Mr. Lowe, nagsusumikap ka araw at gabi para sa Horrington. Kami ay nagpapasalamat sa iyong oras. Pagkatapos ay naglakad si William patungo kay Glenn. Kasama si Jared na sumusunod sa likuran. Sullivan, isa ka sa mga pangunahing dahilan kung bakit naging ganito ang Horrington ngayon. Kung wala ang iyong tulong, gagawin ito, maging isang imposibleng gawain para sa akin. Napangiti si Glenn at nagpatuloy. Fred had kept me up to date about lupain ang iyong pamilya sa kanlurang bahagi ng lungsod. Inayos ko na ang mga tao para mapabilis ang mga pag-aproba, hanggat ito ay isang lehitimong negosyo. Maaari kang pumunta sa akin ng direkta. Hindi na kailangan hilingin kay Fred na maging middleman. Pagkatapos ay nagtanong siya. Sa isang side note, sinabi sa akin ni Mr. Grange sa telepono na pumunta ka para humingi ng tawad sa ako. Tungkol saan yan? Bilang tugon, nagmamadaling ipinaliwanag ni William. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan namin ni Jared at Fred. Bahay kahapon, Mr. Lowe. Nagkaroon ng scuffle. At mabilis na kumilos si Jared nang hampasin niya si Fred. Kaya, dinala ko siya dito para humingi ng tawad sa kanyang mga pagkakamali. Napasulyap si Glenn kay Jared at ngumiti ng mahina. Normal lang sa mga kabataan na may kaunting A. Init ng ulo. Hindi mo kailangang tawagan si Mr. Grange para sa isang maliit na bagay. Akala ko nagawa mo na. Isang bagay na labag sa batas. Kung ganoon ang kaso, hindi ito gagana kahit sino pa ang tumawag sa akin. Hindi iyon, umiling si William bago bumaling kay Jared at inutusan. Humihingi ng tawad kay Mr. Lowe muna. Jared, maganda ang unang impresyon ni Jared kay Glenn. Base sa kanyang nakita, masasabi niyang isang matuwid si Glenn. Opisyal ng gobyerno. Pagkatapos makipagkita sa kanyang mga magulang. Sa tingin ko si Frederick ay isang ampon. Masyado nang malayo ang ginawa ko kahapon nang mabali ko ang pulso ng anak mo. Mr. Lowe, gayunpaman, hindi ito isang permanenteng pinsala. Magiging fully functional pa rin ang kanyang pulso. Walang imek na sabi ni Jared. Ang kanyang saloobin ay kalahating puso dahil pakiramdam niya ay wala siyang dapat ihingi ng tawad. Ang tanging dahilan niya, magiliw kay Glenn ay ang paggalang niya sa kanya bilang isang mabuting opisyal ng gobyerno. Nang marinig na nabali ang pulso ni Frederick, parehong napasimangot sina Glenn at Helen. Nang makita iyon, agad na nagpaliwanag si William at sinabi sa kanila ang lahat ng nangyari sa araw na iyon. Dati, kasama na ang katotohanang mapilit si Frederick kay Josephine sa harap ng iba. Dahil doon, galit na galit si Glenn at tumingin kay Helen. Nakauwi na ba ang bastos na iyon? Hindi pa siya bumabalik kahapon. Sagot niya, umiling-iling. Pagkatapos ng pagnganga ng ngipin. Umungal siya, balilin ko ang mga paa ng hamak na iyon sa sandaling bumalik siya sa bahay. Pagkasabi noon ay kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang tsuper. Halos kaagad na dumating ang tsuper at nataranta nang makita sina William at Jared sa loob ng bahay. Hiningi mo ako, Mr. Lowe. Nanginginig na tanong niya sa takot. Sebastian, ginamit ba ng bastos na iyon ang kotse ko kahapon? Matigas na tanong ni Glenn. Hindi. Ang tsuper ay nauutol na hindi man lang matapos ang isang kumpletong pangungusap. Bam! Galit na hinampes ni Glenn ang mesa at kumulog. Spill the truth. Ang tsuper ay nanginginig ng husto at bumulong. Oo, ginamit niya ang iyong sasakyan. Nang marinig iyon ni Glenn, nanginginig siya sa galit. Di ba sabi ko sa'yo wag mong hayaang gamitin niya ang kotse ko?
Hindi sa kanya yan. Kotse. Pag-aari ng gobyerno ang sasakyan na iyon. Paano mo siya hahayaang gamitin ayon sa gusto niya? Gusto mo bang makuha? Pinaalis. Natarante si Sebastian. Sa totoo lang, sa sobrang takot niya ay malapit na siyang umiyak. Nang makita iyon ni Helen. Sumugod siya kay Glenn at pinayuhan. Kalmayan mo ang iyong sarili. Glenn. Kung hindi, magkakasakit ka na naman. Kakausapin ko si Fred. Okay. Dahil nabali ang kanyang pulso. Hindi mo ba akalain? Alamin muna natin kung nasaan siya. Para saan? Hayaan mo na lang siyang mamatay sa lansangan. Galit na galit si Glenn kaya mabilis na kumabog ang kanyang dibdib. Ang bastos na iyon ay sisirain ang aking legacy sa lalong madaling panahon. Patuloy na tinatapik ni Helen ang kanyang likod bago inilipat ang tingin kay Sebastian. Alam mo ba kung nasaan si Fred? Sebastian. Ginoo, si Lo ay kasalukuyang nasa ospital. Muli nilang kinabit ang kanyang pulso. Gayunpaman, naniniwala akong abala siya. Nakikipag-ugnayan sa mga tao para maghayganti. Matapat na sagot ni Sebastian. Palibhasa'y nasa mainit na tubig. Sumuko siya, sa pagtatakip kay Frederick. May lakas ng loob na maghayganti ang bastos na iyon. Tumayo si Glenn at tumahol. Dalhin mo siya dito. Instant. Kung tumanggi siyang bumalik, hindi na siya pinapayagang umuwi ng tuluyan. Tumanggaw si Sebastian at nagmamadaling umalis. Ginoo, Lo, bata pa si Fred. Huwag masyadong mahigpit sa kanya. Mabilis na payo ni William. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Glenn. Sullivan. Nakakahiya naman. Kasalanan yata ng pamilya ko ang magkaroon ng ganyan. Walang kwentang anak. Ang alkalde pagkatapos ay inilipat ang kanyang tingin kay Jared na nahihiya at sinabing. Ikinalulungkot ko na kailangan mong makita ito. Bata. Lalaki. Hiyang-hiya ako sa masuwihin kong anak. Nararapat siyang maparusahan. Kaya hindi kita sinisisi. Kami, bilang, mga magulang, nabigo sa pagiging magulang. Walang taong perpekto, Mr. Lo. Naniniwala ako na ang iyong anak ay magbabago para sa mas mahusay sa ilalim ng tuloy-tuloy. Gabay mo at ng iyong asawa. Hangang-hanga si Jared sa pagkatao ni Glenn. Si Frederick ay tiyak na naging siya ngayon dahil masyadong abala si Glenn sa trabaho. Ganyan siguro siya. Nakatutok sa kanyang tungkulin na napabayan niya ang kanyang anak. Dahilan upang magkaroon ng mayabang na personalidad ang huli. Hindi nagtagal. Dumating si Sebastian kasama si Frederick. Na may benda na braso. Ang sugat na natamo niya sa kanyang pulso. Halatang inalagaan. Matapos lumakad sa pintuan. Hindi na siya nagulat nang makita sina William at Jared. Parang si Sebastian. Ay pinapanatili siya sa bilis habang papunta doon. Dad! Tawag ni Frederick sa nanginginig na boses. Bastos ka! Bubugbugin kita! Kinuha ni Glenn ang isang dumi at itinutok sa kanya. Ang huli ay gayon. Takot na natakot siya sa sulok ng kwarto. Halatang takot na takot siya sa kanyang ama. Anong ginagawa mo, Glenn? Biglang hinawakan ni Helen ang asawa habang sinenyasan si Frederick na tumakbo. Sa itaas sa pamamagitan ng kanyang tingin. Tumahimik ka, Mr. Lo. Lumapit sa kanya si William at hinimok. Biglang, si Glenn, na itinataas pa rin ang dumi, ay nag-blackout at bumagsak sa lupa. Ang biglaang pagliko ng mga pangyayari ay bumulaga kina William at Helen. Glenn! Glenn! Nag-aalalang sigaw ni Helen bago bumaling kay Sebastian at nag-utos. Dali ipadala mo siya sa ospital. Maghintay. Lumapit si Jared kay Glenn at inilagay ang palad sa noo ng huli. Habang nagtataka itong nakatingin sa kanya. Naalala ni William na si Jared ay isang miracle doctor. Si Jared ay bihasa sa medisina. Mrs. Lo. Hayaan siyang suriin si Mr. Lo. Paliwanag ni William. Tumanggo si Helen. Bagamat nagdududa pa rin siya sa kakayahan ni Jared. Noon, may mga butil ng malamig na pawis. Nabasag sa kanyang noo dahil sa pagkabalisa. Napakunot ang noo ni Jared nang tingnan ang kalagayan ni Glenn. At naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Jared, masama ba?
Natarante si William matapos mapansin ang pagmumukha ng binata. Saan tayo maghahanap ng leader na kasing tuwid ni Glenn kung may mali? Umiling si Jared. Ginoo, nalugmok lang si Lo dahil sa galit. Magiging maayos siya. Gayunpaman, siya ay talagang mas nag-aalala tungkol sa ibang bagay. May gumamit ng soul capturing technique kay Glenn. Dapat ay ang lalaking may goatee. Siya, dapat ginawa na niya nung nakipagkamay siya kay Glenn. Tama ang hula ko kanina. Ang layunin ng soul capturing technique ay para pansamantalang mawala ang kaluluwa ng isang tao. Sa iba, salita, ang biktima ay talagang magiging isang naglalakad na bangkay at ganap na nasa ilalim ng caster. Control. Maliwanag. Ginamit ng lalaking may goatee ang pamamaraan kay Glenn upang mabigyan siya ng kontrol. Sa ibabaw ng lupain sa katimugang lugar ng lungsod. Dahil magiging okay siya. Oras na para gisingin mo si Mr. Lo. Mabilis na hinimok ni William nang makita kung paano. Nag-aalala si Helen. Tumango si Jared bago idiin ang isa sa mga acupressure point ni Glenn. Sa isang iglap, ang mayor, nagkamalay at dahan-daang nagmulat ng mata. Glenn, gising ka na pala. Tinakot mo ako hanggang sa mamatay. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ni Helen. Bagamat nagising si Glenn, halatang natulala siya. Anong nangyari sa akin? Na-blackout ka dahil sa galit. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo na kontrolin ang iyong init ng ulo. Hindi ba? Bakit? Hindi ka nakikinig. Buti na lang at nandito ang binatang ito sa amin. Kung hindi, ano ang dapat nating gawin? Siya, bulong niya habang tinutulungan siyang makatayo. Napatingin si Glenn kay Jared na may bafflement na nakasulat sa buong mukha niya. Alam mo ba ang gamot? Konti lang. Tumango ang huli. Ginoo. Lo. Maraming alam si Jared sa medisina. Sa katunayan, siya ang nagpagaling ng aking karamdaman. Sabi ni William. Pagmamalaki ni Glenn, si Jared ay magiging kanyang manugang sa kalaunan. Kaya ipinagmamalaki niya ang mga kakayahan ng binata. Ganoon ba? Hindi ko masabi dahil bata pa siya. Hindi sineryoso ni Glenn ang sinabi ni William. Sa kanyang opinyon, ang pagiging mahusay sa medisina ay aabutin ng maraming taon. Bilang, parang nasa 20s pa lang si Jared. He deemed it unthinkable for him to be a medical expert. Gayunpaman, hindi niya sinagot si William. Noon lang, sinabi ni Helen kay William. Sullivan, please stay for lunch. Magluluto ako ngayon. Agad namang sumagot si William. Mrs. Lo, hindi na kailangan ng gulo. Sullivan, it's not a inconvenience at all. Dito, umupo ka at makipaglaro sa akin ng 2 round ng chess. At, inom tayo habang tanghalian. Interjected Glenn, waving his hands at him. Nang makita iyon, hindi na tumanggi si William. Umupo siya at nagsimulang makipaglaro ng chess kay Glenn. Pinanood ni Jared ang kanilang chess game sa gilid. Nagdadalawang isip siya kung sasabihin niya kay Glenn ang tungkol sa kaluluwa. Teknik sa pagkuha. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagdesisyon siyang ibunyag ang lahat sa huli. Kung hindi, baka si Glenn, minamanipula ng mga tinatawag na negosyante. Ginoo, Lo, may kailangan akong sabihin sa iyo. Bulong ni Jared. Ano ito? Basta sabihin mo sa akin. Hindi man lang nag-angat ng ulo si Glenn habang binibigkas ang sagot. Noong sinuri ko ang katawan mo ngayon, nalaman kong nakast ka pala sa soul capturing. Pamamaraan. May nagtatangkang manipulahin ka. Malamang sa mga negosyanteng iyon, sabi ni Jared. Lahat ng natuklasan niya. Pagkatapos niyang magsalita, isinantibi ni Glenn ang chess piece sa kamay niya at itinaas ang ulo. Nakatitig kay Jared. Matigas na sinabi niya, Bata, bakit napakapamahiin mo gayong nabubuhay tayo sa modernong panahon? Kaluluwa, teknik sa pagkuha, yan ang pinakakalokohang narinig ko. Hindi ka ba masyadong ignorante? Bilang alkalde ng isang lungsod. Walang alinlangan. Hindi naniniwala si Glenn sa kanyang mga salita at itinuturing na mga pagpapakita ng supernatural na pinagmulan bilang mga panlilinlang na nilalayong linlangan ang iba. Samantala,
Naging solemn na ang ekspresyon ni William matapos niyang marinig si Jared. Tutal, nasaksihan niya ang kay Jared. Kakayahan sa Lagrange Monastery sa sarili niyang mga mata. Kaya naman, alam niyang hindi naglalako ang huli. Jared, nagsasabi ka ba ng totoo? Sigurado ka ba dyan? Tanong niya na humarap sa binata. Tumango si Jared bilang pagsang-ayon. Dahil doon, inilipat ni William ang kanyang tingin kay Glenn. Ginoo, Lo. Alam ni Jared ang tungkol sa mga mahiwagang pamamaraan. Siya, maaaring madama ang mga bagay na hindi nararanasan ng karamihan sa atin. Baka hayaan mo siyang. Tumahimik ka. Nagsalubong ang kilay ni Glenn. Sullivan, hindi ka na bata. Paano ka maniniwala? Mga kalokohang lumalabas sa bibig ng bata. Soul capturing technique. Nasaan na ba talaga ang kaluluwa ko? Ginoo, Lo. Makinig ka sa akin. Ito ay, Sullivan. Kung hindi ka titigil ngayon, kailangan kitang yayain na umalis. Ito ay isang pagkarga ng katarantiduhan. Malamig ang mukha ni Glenn. Halatang ayaw niya sa mga sinabi ni Jared. Kung tutuusin, isang lalaki ang kanyang katayuan. Hindi makapaniwala sa mga ganyang bagay. Nang makitang naninindigan siya rito, hindi na naglakas loob si William. Umiling din si Jared at nagpatuloy. Tahimik. Ilang sandali pa. Natapos na si Helen sa paghahanda ng pagkain at inanyayahan sila sa hapagkainan. Gayunpaman, medyo awkward ang atmosphere nung lunch. Ang mukha ni Glenn ay itim na parang kulog sa buong mundo. Buong pagkain. Pagkatapos ng tanghalian, hindi nagtagal sina William at Jared sa bahay ng mayor. Sa kanilang pagbabalik, nag-aalala pa rin si William. Si Jared, si Mr. Lo ba talaga ang kasama sa soul capturing technique? Oo, totoo. Tumango si Jared. Kung gayon, dapat kang gumawa ng paraan upang mailigtas siya. Ang isang leader na kasing galing niya ay mahirap makuha. Kahit siya, maaaring maging konserbatibo kung minsan. Siya ay isang matuwid at makatarungang tao. Nakiusap si William, na nagsusumamo. Tingnan mo siya, gagawin ko. Kahit na hindi binanggit ni William. Hinding-hindi hahayaan ni Jared ang mga negosyanteng iyon. Pagkatapos ng lahat, ito ay nauugnay sa kapakanan ng lahat ng mga mamamayan sa Horrington. Nang matanggap ang kanyang katiyakan, nakahinga ng maluwag si William. Siya ay may lubos na pananalig kay Jared gaya niya. Nasaksihan ang kanyang pambihirang kakayahan. Sa kalagitnaan ng biyahe ay bumaba si Jared sa sasakyan. Sa halip na sundin si William sa Sullivan. Tirahan. Tinawag niya si Tommy at hiniling sa huli na magtipon ng ilang lalaki. Ilang sandali pa ay dumating na si Tommy kasama ang isang grupo ng mga subordinate. Ginoo, Chance, may nangyari bang masama? Tanong niya kaagad pagdating niya. Tumigil ka na sa pagtatanong. Sumama ka na lang sa akin. Dinala siya ni Jared at ang iba pa para magbantay sa labas ng bahay ni Glenn. Hindi ba ito ang bahay ni Mr. Lo? Mr. Chance, anong gusto mong gawin? Isang awkward na tingin ang gumapang sa mukha ni Tommy, kahit na siya ang hari sa ilalim ng lupa ng Horrington. Natatakot pa rin siya kay Glenn, ang tunay na hari ng Horrington. Sabi ko tumigil ka na sa pagtatanong. Putol ni Jared habang nakasandal sa upuan. Pagkatapos, humiga siya at pumikit para magpahinga. Hindi pinansin si Tommy. Samantala, ang tatlong negosyante ay nasa isang malayong inn sa Horrington. Ang kalagayan ng pamumuhay ng inn ay kakilakilabot. Halos hindi katumbas ng kanilang katayuan bilang mga negosyante. Parang, medyo kakaiba na pipiliin nilang tatlo na manatili sa ganoong lugar. Ang negosyanteng may goatee ay nakaupo sa kama sa loob ng silid. Samantalang ang dalawa pa ay mapagkumbaba. Sa tabi niya, nakapikit ang kanyang mga mata habang naka-cross-legged. Habang mabilis na gumagalaw ang kanyang mga daliri, nanginginig ang kanyang mga labi sa kanya. Nagbubulong-bulungan ng mahabang awit. Sa sandaling iyon, isang tipak ng itim na ambon ang lumabas sa kanyang daliri at agad na nawala. Lahat tama. Tapos na. Ngumisi ang negosyanteng may goatee. Hahaha.
Walang hindi kayang gawin ni Mr. White. Isang bahagyang matambok na negosyante ang nagpakawala ng isang maingay. Tumawa. Kung tutuusin, ang dalawa pa lang, ang isa ay mabilog at ang isa ay payat, ang aktwal na mga negosyante. Ngunit hindi ang lalaking may goatee. Ang tunay niyang pagkatao ay isang salamangkero. Sa lungsod kung saan sila nagmula, maraming tao ang naniniwala sa mahika. Kaya maraming mage doon. Maging ito ay pagpili ng isang address para sa isang bagong kumpanya. Pagpapangalan ng isang bata, o kahit na pagpili ng lugar para sa isang negosyo. Pagkain. Ang mga tao ay humingi ng tulong sa isang salamangkero. Kahit na maraming mga peking salamangkero sa paligid ng swindling tao sa labas ng pera. May ilan. Mga may kakayahan. Alam nila ang lahat ng uri ng mahiwagang pamamaraan tulad ng paghuli ng mga kaluluwa, pagpapaalis ng demonyo, at pagpapagaling ng ilang hindi maaalis na sakit. Kaya naman sumikat ang mga mage na iyon. Ang ilan ay nakipagtipan pa sa mga mayayaman. Ang lalaking may goatee, si Nicholas White, ay isang bihasang salamangkero na may pinakamalaking reputasyon sa lungsod na iyon. Ang dalawang negosyante ang kumuha sa kanya ng malaking halaga ng pera. Interesado sila sa Horrington at gustong magsimula ng ilang negosyong lubos na kumikita. Gayunpaman, bilang magdudulot sila ng matinding polusyon. Natakot sila sa alkalde ng Horrington na kilalang kilala bilang isang marangal na tao ay tatanggihan sila. Kaya naman, inanyayahan nila si Nicholas na sumama sa kanila. Sa sandaling iyon, kinuha ng payat na negosyante ang kontratang inihanda niya noon pa man. Ang labi niya, nakasmirk habang sinasabi, naihanda ko na ang kontrata. Ang natitira na lang ngayon ay maghintay. Glenn na pumunta at pumirma sa kontrata. Kapag naselyuhan na ang deal, hindi na niya ito matatanggihan. Sa katunayan, ginamit nila ang parehong paraan upang ayusin ang maraming nakakalito na deal at hindi kailanman nabigo noon. Ilipat ang 50 milyon sa aking account pagkatapos na gawin ito. Mahinang sabi ni Nicholas. Gagawin. Masungit na sagot ng dalawang negosyante. Walang tigil na tumango. Samantala, pabalik sa tirahan ng low. Biglang nagmulat ng mata si Glenn. Na natutulog. Nakatitig siya mismo sa kisame na may nanlilisik na mga mata. Pagkaraan ng ilang segundo, tumayo siya, sinuot ang kanyang Amerikana, at naglakad palabas ng matigas ang lakad. Naglilinis si Helen ng sala nang makita niya itong naglalakad palabas ng kwarto. Naguguluhan. Tanong niya, Glenn, may nangyari ba? Bakit bigla kang nagising sa iyong pagtulog? Gayunpaman, hindi niya ito pinansin at binuksan ang pinto para lumabas ng bahay. Bakit hindi niya ako sinasagot? Nagmamaktol si Helen ngunit hindi ito binasa. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang kanyang mga gawain. Pagkalabas ng bahay ay sumakay si Glenn sa kanyang sasakyan at umalis. Ginoo, pagkakataon. Lumabas siya. Nakalabas na siya. Nakita ni Tommy si Glenn na nagmamaneho palayo at agad na kinurot si Jared. Umupo ng tuwid si Jared at pinagmasdan ng mabuti si Glenn. Kaagad, naintindihan niya ang nangyayari. Sundan mo. Kalahati. Siya. Utos niya. Agad namang pinaandar ni Tommy ang makina at sinundan ang sasakyan ni Glenn. Matagal na umikot ang kotse ni Glenn sa Horrington at tuluyang huminto sa harap ng isang malayong inn. Anong ginagawa niya sa ganoong lugar? Tanong ni Tommy. Napasulyap si Jared sa kubo na inn at hindi siya sinagot. Sa halip, bumaba siya ng sasakyan at nanood. Pumasok si Glenn sa building. Uutusan mo ang iyong mga tauhan na palibutan ang inn na ito. Walang sino man ang pinapayagang umalis. Walang pagkaantala. Binigyan niya ng tagubilin si Tommy. Tumango ang huli at inilipat ang tingin sa mga nasasakupan. Narito ang utos ni Mr. Chance. Palibutan ang inn. At huwag hayaang umalis ang sino man. Magbabayad ka ng buhay mo kung makaligtaan mo kahit isang langaw. Sambit niya. Malamig. Opo. Ginoo. Agad na pinalibutan ng mga lalaki mula sa Templar Regiment ang inn at naka-standby. Pumasok ka doon sa akin. Dinala ni Jared si Tommy sa inn. Sa loob ng isa sa mga silid sa ikalawang palapag. Si Glenn ay nakatayo sa loob na parang puppet.
Walang bakas ng buhay sa kanyang mga mata. Sinaman siya ng tingin ni Nicholas at ang dalawang negosyante at humagalpak sa tawa. Hahaha, walang kwentang mayor. Isa lang siyang nakasangla sa ating mga kamay. Napaungol ang matambok na negosyante habang tinatapik-tapik ang mukha ni Glenn. Ang payat na negosyante, masyadong sumigaw sa tuwa. Sino ang mag-aakala na ang mayor ng Horrington? Magiging puppet natin. Mula ngayon, ang buong Horrington ay magiging atin na. Bilasan mo, kunin mo ang kontrata at pirmahan mo muna siya. Udyok ni Nicholas. Ang kanyang gawain ay matatapos lamang pagkatapos na lagdaan ni Glenn ang kontrata. At pagkatapos ay tatanggapin ni Nicholas ang kanya. Magbayad. Agad na pinalabas ng payat na negosyante ang kontrata at iniabot kay Glenn na may hawak na panulat. Lagdaan ang kontrata ngayon. Walang pag-aalinlangan. Kinuha ng huli ang panulat at pinirmahan ang kanyang pangalan sa kontrata. Kinuha din niya ang selyo sa kanyang briefcase at itinatak ito sa kontrata. Tapos na ang deal. Hahaha. Hawak ang kontrata. Nagtawanan ng dalawang negosyante na parang baliw. Ngumiti din si Nicholas. Mga Ginoo, dahil naayos na ang usapin. Hindi ba dapat bayaran mo na ako ngayon? Siyempre. Nagmamadaling kinuha ng matambok na negosyante ang kanyang telepono at inilipat ang 50 milyon sa bangko ni Nicholas. Account. Nang makita ang abiso sa kanyang telepono. Natuwa si Nicholas. Bam! Sa sobrang saya nilang tatlo. May biglang sumipa sa pinto. Sumugod si Tommy na may galit na galit habang nakasunod si Jared sa likod. Lumuhad ka sa sahig. Bawal gumalaw. Tumahol ang dating. May hawak na mabigat at malawak na talam. Ang pananakot na tingin na ipinakita niya ay naging dahilan upang isipin ng dalawang negosyante na siya ay isang tulisan. Habang ang atensyon ng dalawa ay kay Tommy. Nakita ni Nicholas si Jared at nakasimangot. Naalala niyang nakita niya ito sa bahay ni Glenn noon. Sa oras na iyon, napatitig siya kay Jared dahil malabo ang pakiramdam niya na iba ang huli. Mula sa iba, gayunpaman, hindi niya mailagay ang kanyang daliri dito. Kung tutuusin, si Jared ay isang energy cultivator. Ang isang salamangkero lamang ay hindi makakakita ng kanyang espiritual na enerhiya. Sino kayo? How dare you try to rob us? Alam mo ba kung sino siya? Ang matambok na negosyante. Nagalit. Tama iyan. Ang lalaking ito ay si Glenn. Ang alkalde ng Horrington. Gusto mo bang makulong? Ang payat. Sumingit ang negosyante. Di asterisk man ikaw. Tumigil ka na sa pagsasalita at lumuhad ka na. Dinuraan at sinipa ng mariin ni Tommy ang dalawang negosyante. Dahilan para bumagsak sila sa sahig. Dahil nakasanayan na nilang mamuhay ng marangyang buhay. Hindi nila nakayanan ang kanyang sipa at napaungol sa lupa. Bata, sabihin mo sa amin kung ano ang gusto mo. Huwag mo lang kaming sasaktan. Sabi ni Nicholas habang nakatingin kay Jared. Masasabi niyang si Jared ang may huling say. Napaawang ang mga labi ni Jared habang nasusuklam na sinabi. Alam mo ang gusto ko. How dare you use the soul capturing technique sa Horrington? Sino ka? Napakunot noo si Nicholas at naisip na si Jared ay isa ring salamangkero dahil maaari niyang pangalanan ang kaluluwa. Teknik sa pagkuha, hindi mo na kailangang malaman kung sino ako. Inilipat ni Jared ang kanyang tingin kay Glenn, na walang emosyong nakatayo, bago nagdulot ng matinding espiritualidad. Enerhiya sa kanyang ulo, nang inig ang huli, at bumalik ang buhay sa kanyang mga mata. Nasaan ako? Gulat na tanong ni Glenn nang makalapit siya. Ginoo, lo, pinapante ka dito ng mga lalaking ito gamit ang soul capturing technique. Paliwanag ni Jared. That time around, hindi siya pinatulan ni Glenn. Sa halip, tinitigan niya ang dalawang negosyanteng nakahandusay sa sahig. At Nicholas, na halatang balisa, sa sobrang pagkalito, hindi niya magawang ibalot ang kanyang ulo sa buong sitwasyon. Itinuro ni Jared ang dalawang negosyante at inutusan. Ipaliwanag ang lahat kay Mr. Lo ngayon. Magsalita ka. Idiniin ni Tommy ang kanyang talam sa kanilang leeg. Dahil doon, napaatras sa takot ang dalawang negosyante. Nang malapit na silang maglinis, Nicholas, biglang kumuha ng bag at pilit na inalog.
Ang mga butil ng itim na ambon ay lumabas mula sa bag at agad na napuno ang silid. Nag-ugat ang takot kay Glenn sa lugar. Si Tommy naman ay hindi nagpakita ng kahit anong reaksyon. Hindi siya natatakot, dahil nakakita siya ng masasamang espiritu sa Lagrange Monastery. Hindi banggitin na sinabi sa kanya ni Jared ang tungkol dito. Masyadong. Anong lame trick? Ngumisi si Jared. Pagbukas ng kanyang bibig, sinipsip niya ang itim na ambon sa kanyang tiyan. Ang tanawing iyon ang nagpal-ayos kay Nicholas. Hindi na kailangang sabihin. Si Glenn ay lubos na naguguluhan. Ito ay lampas sa kanyang pangunawa na hindi pa niya nasaksihan. Ganoong tanawin. Thud. Dahil sa takot, lumuhad si Nicholas sa harap ni Jared. Iligtas mo ang aking buhay. Natutunan ko na ang pagkakamali ko, pakiusap niya. Napayuko sa sahig. Sa mga mata ni Nicholas, si Jared ay kapareho niya ng trabaho. Ngunit ang nakababatang lalaki ay mas sanay. Ipaliwanag ang lahat kay Mr. Lowe. Utos ni Jared. Sa lahat ng laban na lumalabas sa kanya. Hindi nang ahas si Nicholas na suwayan si Jared at ikinwento ang buong pangyayari. Kay Glenn.